mahusay na leader ng Kamara ng Representante, Speaker Martin Romualdez. Palakpakan po natin siya. Sa aking matalik na kaibigan, seatmate ko dati sa Senado, Senator Bong Revilla. Sa dati kong boss, ako'y naglingkod sa panahon niya, ang mahal nating Pangulo, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, sa ating napakasipag na Mayor Eric Africa, sa mga congressman ng Lalawigan Batangas, 1st District Eric Buhayin, 2nd District Jinky Luistro, 3rd District Maitet Colliantes, ang Siling Labuyo ng 4th District Yanda Bonilla, ang 5th District Congressman Marvin Marino, CWS Congressman Edwin Guardiola, AGAP Party List Nikki Briones, Anak Kalusugan Congressman Ray Reyes, sa aking mga kaklase at seatmate sa 19th Congress, maraming salamat sa inyo. Sa aking mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Sa aking mga kababayan, na hindi pa natilawok ang manok, ay pumarine na kayo dine sa bayan ng Lipa. Kamusta naman po kayo? Maayos ba kayo? Sa ating mga panauhin na malayo pa ang nilakbay upang makapiling tayo, tuloy po kayo sa Batangas. Dito po sa lalawigang ito, pantay ang pagturing namin sa aming mga bisita. Negosyante ka man o bakasyonista, red carpet ang pag-estima namin sa inyo. May katungkulan ka man o wala, pareho ang asikaso. At kung serbisyo ang hatid ninyo, we will pull out all the stops to welcome you. Ang pagtitipon pong ito ay hindi rally, kundi serbisyo. Hindi pamumulitika, kundi paglilingkod. Ang hatid ay hindi ang pagkahati-hati sa mga paksyon-paksyon o buklod-buklod, kundi ang pagsasama sa isang layuning makatulong. Hindi hidwaan, kundi ginhawa. Kita nyo naman, sangkaterba mga serbisyo ang narito ngayon. Lahat yata ng ahensya na nakasulat sa government directory, nandito na, present lahat din. At anumang tulong, payo, ayuda, saklolo, ay libre nilang igagawad. Anuman ang katayuan mo sa buhay, anumang paniniwala ang maigpit niyong tangan, dilaw ka man o pula, duntian o kahel, asul man ang kulay inyong politika, ang mga ehensyang ito ay handang dumamay sa inyo ng walang diskriminasyon. Sapagkat bilang mamamayan, karapatan niyong matamasa ang ganyang pag-aaruga. Sapagkat ang color-coded politics has no place in Batangas. Dito sa Batangas, we take care of our neighbors. We love our community. We help each other regardless of our beliefs. Yan po siguro ang susi ng tagumpay at asenso ng lalawigang ito. We believe in market economics where the best products win. We believe in the marketplace of ideas in which the best programs get the vote of the people. Kaya naman, ano po ang resulta? Hindi lang tanyag ang Batangas sa mga tradisyonal na produkto at tanawin na kinagigiliwan.
na di umano'y nagsisimula sa letrang B. Bulalo, bordang damit, bulkan, buko, beaches, balisong, barong, kundi buong alphabet ng mga business enterprises ng buong bansa ay naririto sa Batangas. Dito galing ang kalakhang supply ng kuryente ng Luzon. Dito ay binababa ang mga kotse inaangkat. Dito ang steel mills and fabrication plants. Dito ang paggawa ng automotive parts. Dito ang natatanging petrochemical plant sa buong bansa. Dito ang pondohan ng langis. Dito ang mga silos ng arena, pati semento. Ang biro nga, pati bisyo, nandito rin sa Batangas. Yung alak at sigarilyo na nagdadagdag sa koleksyon ng bis, pero nagpapaikli ng buhay, made in Batangas din. At gusto kong pasalamatan ang Kongreso sa pagpapatibay ng tamang polisiya at paggugol sa mga proyekto susi at patuloy na pag-unlad ng economic powerhouse na ito. Maraming salamat, Speaker Martin, for being an ally of Batangas, and to all the members of the 19th Congress for being a friend to all Batangueños. Kaya naman, susuklian namin ng ibayong pagsisikap ang tiwala nyo sa amin. Kasama ko sa magtatrabaho para sa ikaunlad ng ating bansa mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kung iyong matatandaan, bago ako na-recruit sa aking kasalukuyang katungkulan, nasabi ko na, sa taong 2024, gagasta ang pamahalaan na mahigit 15 bilyong piso kada araw. Ang buwis na nakokolekta natin kada araw, 11 bilyong piso. At ang kulang ay pupunuan ng loans. Kaya ang biro ko kay Speaker, huwag na rin yung dagdagan ang aking trabaho. Pero sa totoo lang po, sa ilalim ng pamahalaan ito, sa ilalim ng pamahalaan ni BBM, bumubuti ang lagay ng ating ekonomiya. At higit sa lahat, daman ng tao ang pagbaba ng serbisyo ng gobyerno diretso sa tao. At ang isang malaking preba, itong ronda ng ayuda, karaban ng serbisyo, hatid ng ating mga bisita sa araw na ito. Kung dati, isa lang ang congressman na solong naglilingkod sa kanyang distrito. Ngayon ay tulong-tulong, sama-sama na ang mga kinatawan ng mamamayan sa paglilingkod at pag-aalaga ng isang distrito. Kaya taus-pusong pasasalamat ang ipinahatid naming Batanggenyo sa mga dati kong kasamahan sa Kongreso sa pamumuno ni Martin Romualdez. Palakpakan po natin silang lahat. Nung kinuha tayo ni Pangulong Bongbong Marcos na pamunuan ang Department of Finance, nawalan ng formal na kinatawan ang distrito ng Lipa. Subalit, hindi napabayaan ang distrito natin dahil sa malasakit ng caretaker natin, si Speaker Martin Romualdez. Asikasong Romualdez ang ibinigay niya sa atin. Si Speaker Martin ang nagpasimula nitong bagong Pilipinas Servisyo Fair upang baguhin ang nakagawian ng mga tao ang pumunta sa Kongreso para humingi ng tulong. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, pinalitan ang umiiral na sistema at ginawa ang Kongreso ang lumalapit sa tao. At sa araw na ito, dumating na nga din sa Batangas ang bagong Pilipinas Servisyo Fair, na kung saan 60,000 katao ang nakatakdang makatanggap ng serbisyo at ayuda mula sa 50 ahensya ng pamahalaan.
563 million pisong programa ang nakaabang na pakinabang ng ating probinsya. At kalahati nito o 265 million piso ay cash assistance program. Ang programang ito ay bahagi lang ng isang lawak na programa ng ating Pangulong BBM na kung saan ang tigi ay walang iba, partner, kundi si Speaker Martin Romualdez. At tignan ninyo ang resulta. Sa loob ng 2 taon, ang ating ekonomiya ay lumagod ng mahigit 6%, isa sa pinakamabilis sa buong Pilipinas. Mahigit 51 million ang Pilipino ngayon ang may trabaho. 2/3 of them salaried and wages, ibig sabihin nasa formal sector. We are growing a big middle class at noong nakaraan 2 taon, nabawasan ang kahirapan sa ating bansa ng mahigit 2.5 million. Pagdatapos ang termino ni Pangulong BBM sa 2028, inaasahan natin 10 milyong Pilipino ang mababawasan sa kahirapan. At pagdating ng taong 2030, ang Pilipinas ay magiging 30th biggest consumer market in the world dahil sa mga programang katulad nito. Kaya maraming salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. It is an honor for me to be part of his administration na makatulong sa pangarap ng ating Pangulo, makatulong sa pangarap ng ating Speaker ng Pilipinas ay magkaroon ng manguna ulit sa Southeast Asia at makamit natin ang bagong Pilipinas at maunlad na Batangas. Kaya ulit, pasalamatan natin ang Pangulong BBM, pasalamatan natin si Speaker Martin Romualdez. Tumayo po kayong lahat, mga kababayan. Pwede bang tumayo lahat? Maraming salamat. Bigyan natin ng pagpupugay at palakpakan po natin si Speaker Martin Romualdez. Maraming salamat, Speaker. Sa aking mga kababayan, maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.